Pinako nila si VP Sara, mga kababayan, dahil sa milyon na inakusan nila na nilustay daw ni VP Sara sa confidential fund na hindi naman napatunayan sa COA na nilustay ni VP Sara Duterte, mga kababayan. Pinako nila, milyon lang. Samantalang bulag-bulagan sila sa bilyon. O hindi ba naman, trilyon na nilustay ng ibang politicians. Lalong-lalo na itong si Bangag, mga kababayan. Anong tawag dito, mga kababayan, sa nagsampa ng kaso laban kay VP Sara Duterte? Mga hipokrito! Mga hipokrito! Nagpapatunay lang ito, mga kababayan, na sama-sama na silang babangag muli. At nagkakaisa na ang mga talunan, mga kababayan, mga anti-Duterte, mga pulahan, mga bangagan, dilawan, makakaliwa, rebelde, mga MPA, mga kababayan, para pigilan ang pagka-presidente ni VP Sara. At kung ano-ano na lang ang pinagbibintang nila. Panoorin niyo po, ha? Hindi mo maaring batikusin, no? Ang Vice President sa milyon. Milyon, 125 million, mga kababayan. Tapos ang sabi pa nila, pati daw sa DepEd, mga kababayan, o sige, ipagpalagay natin, pati sa DepEd, 650 million na confidential fund. Na hindi pa nga yan, ha? Hindi yan na-flag sa COA. The fact lang na mayroong confidential fund si VP Sara. Pinaasan lang nila ng kilay, mga kababayan, plunder agad. Binatik ko si Sara sa milyon. Pero sa bilyon ni Bangag, mga kababayan, Ang ikaw ay bulag-bulagan sa bilyon, no? bulag-bulagan sa bilyon. Pero regardless, mga kababayan, regardless, confidential fund, intelligence fund, wala naman talaga issue dyan, mga kababayan. Ang nakakapagtaka, etong mga jablong ito, mga kababayan, na mga makakaliwa, makabangag, maka-NPA at maka-komunista, ay walang say, mga kababayan, sa kurakutan sa gobyerno, lalong-lalo na yung sa flood control fund. Hindi ka pwedeng sumigaw ng transparency. O transparency! Para lang kay Sara Duterte. Pero ang pinakamalaking beneficiary, mga kababayan, sa confidential fund, yung hindi kasali. Kung piling opisina, isa lang ang tinatamaan, no? Isa lang yung pinatatamaan mo. Pati nga si Tambalos-Los, mga kababayan, meron daw yung confidential fund. At hindi mo maaring tawagin na iyan ay katarungan or justisya. Again, I Mga hipokrito! agree with EB. Malinaw na political demolition ito, MJ. Ang sabi nila, wala naman itong politika eh. Mas pabor pa daw ito kay Sara, mga kababayan, dahil masasagot daw niya sa proper venue ang mga katanungang ito. Katanungan pa lang pala, kaso agad, mga kababayan. Ang dami pa nilang papel na ginamit. Propaganda, mga kababayan. Para lang may maidikit silang korupsyon kay Sara dahil hindi nila makitaan, mga kababayan, ng korupsyon. Wala silang maiugnay na korupsyon. So sila ang nag-imbento, mga kababayan, ng kwento. Kami kasing mga papel, no, na pinakita kanina sa filing ng kaso laban kay Isang van, mga kababayan, na papel. President Sara Duterte. Grabe. In fact, pinagyabang nila na dami daw yun ng mga ebidensya. At ang sabi nila, kahit isang page lang daw niyan, kaya daw ipakulong si VP Sara Duterte, mga kababayan. Tapos lang tinanong, nasa tingin nyo ba talaga, guilty na si Sara? Hindi. Ang gusto lang namin kasagutan. Sagutin niya kung saan niya ginamit ang confidential fund. Hindi pa sila sigurado, mga kababayan, na nilustay. Na ninakaw talaga, kinurakot. Gusto lang nilang malaman kung saan ginamit. Dahil, ang sabi, mga kababayan, ginamit yan ni VP Sara laban sa mga NPA. Ano ang mga flavor ng mga ito, mga kababayan? NFA rice. Ang mga buisit talaga. Nako. Ay, tuturing po ba? Magdalang. Paulit-ulit na lang tayo. Wala kasing media, mga kababayan. Sumuplad din sa mga gunggong na to. Sir, na yung mga affidavit ng mga nag-file ng kaso is tantamount to evidence. Affidavit equals to evidence. Batay po sa batas, attorney. Iba din, mga kababayan, yung affidavit ng kidnapper. Isa din yung kagunggungan. Well, yung mga salaysay, although nasumpaan yan, isang bahagi yan na ebidensya, no? Pero tandaan natin ang nature ng mga affidavits ay self-serving, lalo-lalo na kung walang pagkakataon ang kabilang panig or ang nasasakdal, halimbawa na i-cross-examine at Eto na, hindi kailangan na cross-examination, mga kababayan, Sa affidavit niya, mga kababayan, 1991 to 1995, andun daw siya, mga kababayan, kumuha ng kursong law. Tapos, schoolmate niya si VP Sara. veracity. High school pa si Sara niyan, ungas! Yung laman ng affidavits na yan, no? Oh. So,
Halimbawa, binabanggit natin ang isang malaking larawan. Nakita natin yung paglabas ng paglitaw ng affidavit ni Madriaga. Paglitaw ng affidavit ni Madriaga. Huwag nating ihiwalay sa sinasabi ni EB na napakaganda sa konteksto ng pambansang kalagayan at na dinaranas ng ating bansa ngayon, political at constitutional. Political or otherwise. Yung biglaang paglabas ng affidavit natin, nakikita natin na ito ay nasa gitna ng krisis na hinaharap ng bansa, no? Grabe, no? Oh, halata masyado mga kababayan, no? Bakit ngayon lang lumabas ito? Matagal na yan nakakulong mga kababayan. Ngayon talaga na nabisto si Bangag mga kababayan dito sa kanilang flood control fund. Lumitaw si Zaldico, may pasabog mga kababayan. Lumitaw si Amy, sinabing adiktos benedictus si Bangag. Nabisto ang mga mga kababayan, mga flood control projects, mga ghost mga projects mga kababayan, pati na si Sandro. Tapos, bigla-bigla, etong matagal lang nakakulong, naglabas ang affidavit, patay agad ang balitang iyon mga kababayan, yung tungkol sa isyong kurakutan ng mga Marcos. Focus agad ang media dito kay Sara. What? Kayo na lang ang mga kababayan mag-analyze niyan. At nakakalungkot dahil yung very clear yung mga inconsistencies doon sa affidavit na yon. Very clear ang inconsistencies. Kaya ako nabanggit lang yun bilang halimbawa, yung mga affidavits at salaysay halimbawa sa plunder cases na isinampa ngayon, bahagi yan. Pero hindi mo pwedeng i-equal yan, MJ, na equals evidence, no? Dahil kailangan i-cross-examine nga eh. Malinaw pa rin na larawan dito, katulad ng nabanggit ng ating kasamang EB, ay yung political intention and Political motivation. intentions. No? Yung political demolition. So, ito yung pinakamabigat dito eh. Sabi nila, hindi ito demolition job. Tapos mga kababayan, bakit namimili kayo? Dahil alam natin na yung pagtatanggol sa katotohanan ay hindi pagtatanggol sa tao, no? Ang kailangan nating ipagtanggol ngayon ay this goes beyond VP Sara Duterte, pero of course malinaw na siya yung sinasubject of political. Grabe, dalawa ngayon ang kanilang mga kababayan. Bala kay Sara. Unang-una, itong plunder case mga kababayan, confidential fund. Tapos, yung pangalawa, yung mga kababayan, yung affidavit ng gunggong na si Madriaga. Demolition, ang pinagtatanggol natin ngayon ay yung republika, no? Ang ating sambayanan. Kasi kung ikakawing natin ulit dito sa nangyayari na plunder case, ang tanong is saan ba talaga napunta yung 612 million, di ba? Napunta sa mga kababayan, paglaban niya sa mga komunista. Meron tayong sagot dyan. May tuwirang sagot dyan. At hindi yan mababaliwala at dahil lamang sa mga salaysay or affidavits na nabanggit mo. Dahil malinaw naman ito sa datos at sa ebidensya na ginamit ito sa otorisadong confidential operations. Yan mga kababayan, madali lang naman yan. Kung ang COA mga kababayan na siyang naatasang mag-audit sa lahat-lahat ng mga gastos ng gobyerno, kung na-flag si VP Sara, maliwanag na nilustay niya. Pero sa pagkakataong ito mga kababayan, wala man lang sabi ang COA na nangurakot si Sara mga kababayan. Hindi nila sinabi na issue yung paggamit ng mga alias, which is hindi naman kailangan talaga mga kababayan dahil confidential nga. Walang nakita. Sumailalim ito sa COA, audit legal review, at merong unmodified audit opinion. Unmodified. Office of the Vice President. Ibig sabihin mga kababayan, walang nakitang questionabling mga transaksyon. So ang malalim na katotohanan na inuulit ko, MJ, hindi mo maaring batikusin, no? Ang Vice President sa milyon. Tapos bulag-bulagan ka sa trilyon. Ikaw ay bulag-bulagan sa bilyon, no? Hindi lang nga bilyon, Manong, trilyon. Ganyan kahipokrito itong sina Shelo Magno mga kababayan. Maligno! Magno. Dalawa lang silang Magno, no? Hindi ka pwedeng sumigaw ng transparency kung piling opisina, isa lang ang tinatamaan, no? Isa lang yung tinatamaan mo.
at hindi mo maaring tawagin na iyan ay katarungan or hustisya. Katarungan. I fully agree with EB. Malinaw na political demolition ito, MJ. Political Bago ko lang balikan, demolition. Sir, bilang law expert, paano ba dinidetermina sa korte yung pagkakasala o guilt? Ito ba'y dinidetermina sa pamamagitan ng paramihan ng ebidensya? Kung paramihan, baka yan ang mga mga kababayan, inaakala ng mga dilaw dahil sabi 150,000 pala na pages yun mga kababayan sa sobrang dami ng kanilang Pero ni isa nun mga kababayan walang tumpak dahil hindi nga nila mapo-point out mga kababayan na naglustay si Sarah. Nagtatanong pa nga sila O didetermina sa pamamagitan po ng mga admissible at mga proven facts? Kasi kung pagbabasihan mo itong mga post ng mga nag-file, parang panalo na sila dahil panalo na. isang ban daw ng mga papel ang kanilang sinabit Aksaya lang sa papel sabi ni VP Sara. na mga affidavits laban kay VP Sara. Isang van talaga, Well, grabe. Ang batayang Yan, bakit marami yung ebidensya? Gusto nilang panggulo lang sila talaga mga kababayan. Dahil kung uusad ang kaso, ang laking sakit ng ulo mga kababayan, dahil i-review yan ng mga abogado ni Sarah. Kung ikaw lang ni isang abogado niyan, kawawa ka mga kababayan. Mayroon niyang mga palaman na bitag mga kababayan. So, ginugulo nila mga kababayan itong si VP Inday. Sa halip na mag-focus sa trabaho, yan mga kababayan, pag-focus pa sa pagbabasa ng 150,000 na pages, grabe, na mga wala namang kwenta. prinsipyo ay malaki ang pagkakaiba ng civil case tsaka criminal case, no? At wag ka mga kababayan, the same. Kung gaano karami yung ebidensya ngayon sa ICC ni Tatay Digong, ganyan din karami mga kababayan, mga walang kwenta. Puro gawa-gawa mga kababayan. Si Trillanes ang nasa likod. Dalawang trililing talaga mga kababayan. Diyos ko Lord. Sa criminal case, ang standard natin dyan ay beyond reasonable doubt, no? 100% certainty yan na walang kaduda-duda. So, ito ngayon na pumapasok tayo sa panahon ng propaganda, no? So, katulad ng nabanggit ko, sa panahon ng propaganda, ang panglaban natin ay datos at ebidensya. Sa ngayon, wala silang ebidensya na Yung mga datos sila mga kababayan wala. Puro papel lang yun mga kababayan. Na ewan na nga lang natin kung talagang legit ba ng mga papel o baka si Trillanes mismo ang nag-type. pandarambong at ng plunder, no? Hindi yan paramihan ng salaysay, no? O paramihan ng mga Patibayan tinatawag yan. nating, Patibayan ng mga kababayan. Ebidensya yan. affidavits ng mga mamayan, independent of those affidavits, saan pa magre-rely? Halimbawa, para i-prove nila yung plunder case na yan. Diyan sila mahihirapan at malaking question dyan. Napakalaking May konting question. pagdududa lang. Hindi, malaking pagdududa talaga sa kanilang intensyon. At ang timing talaga mga kababayan, yan ang kaduda-duda. Nauna pa si Sarang nakasuhan mga kababayan kaysa sa mga kongresistang mga maliwanag pa sa sikat ang araw ang involvement sa flood control. Figuring yung standard, hindi yan preponderance of evidence kung tawagin nila MJ, no, sa isang kasong sibil. Yan siguro sinasabi nila mga kababayan na bago magpasko mayroon nang makakasuhan o si Sarang nga kinasuhan nila. Visit. So, mahirap yung ipasok yan, no? Kaya nga siguro inuna nila ito, ang nakikita ko, ang pagtingin ko ay mas maingay dahil nakaduktong ito sa kanilang political demolition plan. Political demolition plan. At ang mga kababayan, ang nakakainis lang dahil bakit etong media mga kababayan nakipagsabuatan sa gobyernong bangag? Kurakot din kayo media. Kurakot din kayo dahil etong mga kurap ang kababayan ang nasa likod nitong ni VP Sara. Naging instrumento ang media mga kababayan. Diyos ko Lord. In fact, ang katunayan dyan is alam natin na kung gusto nyo tanggalin si Vice President Sara, mag-file kayo ng impeachment, no? But of course, alam naman nila na kahit na sa Korte Suprema ay nagkaroon na ng ruling dyan dahil ni-railroad nila yung impeachment proceedings. Kaya itong pinili nilang avenue or venue ngayon
sa ombudsman. Dahil nakikita ko dahil na mga kababayan, si hopefully, Boying, andun si Boying. and objectively madismiss yan. Basta wala lang political Andun kasi si Boying. machinations. Machinations. Relative pag-file at pag-proseso ng plunder case na yan. Thank you, Attorney Valera. Balikan ko si Sir EB. Sir EB, ang Attorney Valera issue pala ngayon, siya. billions na mga pondo sa flood control, Si EB issues sa Hugalbot. PhilHealth at yung Pinasuhan din si EB, mga kababayan, ha? Pinasuhan din ni yan. Senator Amy Marcos, all pointing to the President. Pero ang solusyon, Oo. kasuhan ng Vice Sara! President. Bangag si BBM, sabi ni Amy, si Zaldico. Sabi, kurakot si Marcos. Yung mga mga kababayan, ebidensya sa JAA na pinirmahan niya. Klarong-klaro yung pag-transfer sa PhilHealth, mga kababayan, pagbebenta ng ginto. Tapos si Sara ang kinasuhan, mga kababayan. Diyos ko, Lord! Okay ba yun, sir? Tingin mo? Yun na nga eh. Baliktad ang utak na itong mga nagkaso, mga kababayan. No? Talagang nakakatawa na talaga tayo, no? Bilang bansa. Talaga. Comedy. Ito, mga kababayan, nung makita ito sa ibang bansa, sasabihin nila, we thought Marcos is the culprit of this. Bakit hindi siya nakakasuhan? Ang ginagawa na tayong laughing stock. Not just in ASEAN or in Asia. Laughing Lahat na. stock na tayo ng buong Ito, mga kababayan, pandungis lang ito nila kay Sara. Dahil alam nilang wala ito kahinatnan, mga kababayan, pero ang kanilang ibabalita dito, si Sara na kinasuhan ng plunder o ganyan-ganyan, mga kababayan, lahat na idudugtong nila sa pangalan niya ni Sara, mga kababayan, kahit pa'y dismiss na ang mga na yan, mga kasong iyan. mundo. Kinasuhan. Nagpaliwanag si dating Finance Chief at ngayon Executive Secretary Ralph Recto sa kontrobersyal na Isa yan, Maliwanag pa sa sikat ng araw, mga kababayan, sinabi ng ng PhilHealth, PhilHealth, ng Korte Suprema na illegal yung ginawa nilang pag-transfer ng funds sa PhilHealth. Dapat nga yan, mga kababayan, na impeach na si Bangag dyan. Wala man lang, mga kababayan. Say, ang mga, di umano yung mga makabangag black. PhilHealth Funds Transfer. Git niya sa On Point ng Billionario News Channel, isang probisyon sa General Appropriations Act o GAA ang punot dulo. Punot dulo. Yan na sinabi ni Roque, mga kababayan. Bakit magre-rely ka sa provision na hindi naman ang provision, mga kababayan, dahil special law yan, mga kababayan, ng general, yung Universal Healthcare Law. Ibig sabihin, mas susundin mo ang special law, mga kababayan, kaysa sa isang provision lamang sa general law. Napakabugok na mga animal na to, no? Nirerespeto ni dating Finance Chief at ngayon Executive Nire-respeto, ikaw nga ang nasa likod niyan, buisit ka. Ito, mga kababayan, dapat kasuhan na yan. Pwede na itong kasuhan ngayon dahil wala itong immunity. Itong gunggong na tong si Batman, mga kababayan, mahilig Secretary pataw Ralph ng bat. Recto ang utos ng Korte Suprema sa gobyerno na ibalik ang 60 billion pesos na Yan maliwanag ibalik. Tapos ang gagawin nila, mga kababayan, kukunin sa JAA, which is parang kinuha lang din nila sa taong bayan. Saan yung pinuntan yun? At saan yung itinapon yung pera? Na 60 billion, mga kababayan. Kung saang ahensya yon, dapat doon kunin sa kanila. Hindi yung parang ninakawan na nga tayo, mga kababayan, ng 60 billion. Tapos yung pambayad sa ninakaw nila dahil nahuli sila ng pulis, galing din sa atin. Anong kagunggungan? PhilHealth funds. I would say the entire Congress was responsible. Ayon sa Ikaw nga! Responsible ka? Itay Congress is responsible. Walang bisa ang special provision sa 2024 General Appropriations Act na pinahihintulutan ang pagbabalik ng Walang sobrang bisa. pondo ng mga Walang bisa, mga kababayan, dahil na maliwanag sa Universal Healthcare Law na hindi pwedeng kunin talaga. Ito, impeachable na yan, mga kababayan. GOCC sa National Treasury para pondohan ang unprogrammed appropriations. Ayon kay Recto na nooy kongresista, nalaman lang niya ang naturang probisyon nang naging kalihim na siya ng Finance Department. It is not Congress identified in House Bill number 13. Frankly speaking, I was there in Congress. I was presiding officer then as Deputy Speaker. I would just listen Udas ka. Dapat makulong kang to visit the ka. debates, not participate in the debates. Congress had hearings and Wala, nagtuturoan na sila, mga kababayan. Wala nang umaamin. invited representatives from different government agencies from the executive, including the Department of Finance. And I was a member of Congress then. Shut up, Recto.
Ito yung nangampanya mga kababayan. Isipin niya ha, nangampanya sa labas. 'Di ba? Sumakay sa booth, open ang booth mga kababayan. Tapos may aircon. Split type na aircon mga kababayan. Talagang aircon na pambahay ha. In-install mga kababayan sa sasakyan na open. Ganyan kaluho yung mga jablong yan mga kababayan. Di bali. Sa impyerno walang aircon dito. Pero try mo din magdala ng aircon sa impyerno. Baka kayanin. Right? Hmm. So there was this debate. These were all identified. Hmm. The Sige, House palusot passed pa the mo. House bill. It never became law. Those provisions Ito no, duda din tayo mga kababayan. Baka bumangag na rin ito. I-test din ito mga kababayan. Duda tayo dito eh. in effect found its way in the GAA of 2024. Giit ni Recto, pinalangkas lang niya ang kontrobersyal na DOF circular dahil sa probisyon sa GAA. Alam din daw Palusot niya pa ang mo. nakasaad sa Universal Healthcare. Oh, yan. Maliwanag sa Universal Healthcare Law, mga kababayan, na batas na nga yan, Hindi pwedeng i-outshine, mga kababayan, ng general law, ang isang special law, which is the Universal Healthcare Law. Na nagsasabing dapat gamitin sa pagpapalawig ng benepisyo o pagpapababa ng kontribusyon ang reserve funds ng PhilHealth. I am very much familiar because I am the author of the Universal Healthcare Law. We have a Ungas! O bakit hindi ka pala hindi lang siya ang, marami yan kasi author mga kababayan. Isa siya sa author, wag mong angkinin lahat. Ang main author nga mga kababayan is si Roque. Eto, mga sampid lang ito mga kababayan na kilagay sa pangalan. O bakit in-undermine mo yan? Para lang magkarason kayo na kunin yung budget ng PhilHealth, mga buwisit. different legal interpretation as well. No, mali. O ngayon, mali ang interpretasyon mo. Author of the law. We did not take any money from the reserve funds of PhilHealth. Wow, we did not take, bakit magsasauli kayo kung hindi mo take? That is our legal interpretation. What we took was the excess fund subsidy of the Wow, excess fund subsidy. national government. Para ngayon sa PhilHealth, ano ba itong demonyong ito mga kababayan? Ito pure evil na ito at liar mga kababayan. Tingnan yung dila niyan, di ba nagsasanga na mga kababayan? Dalawa na, parang That nagway was na. not spent by PhilHealth. Tama man sa kanyang paningin, Oh, aminado mali siyang ka pa rin. maling epekto ito. Economically, Ngayon mga kababayan, wala na. Ano na sila? Kanya-kanyang hugas kamay. fiscally, at that point in time, it was correct. And Wow, at that point of time, tama daw noon, pero ngayon mali na dahil nasablay na kayo. I will admit, politically, it is Magpakulo ka, lumayas ka na. Pero saan nga ba You deserve, mga kababayan, bitay. Dahil ang dami sana mga may sakit ang natulungan at naisalba ang buhay nun mga kababayan. 60 billion kung nailagay lang yan sa PhilHealth mga kababayan. Tapos napakaraming hindi na nga nabigyan ng serbisyong medikal dahil walang pera. Sa 60 billion na iyan, ang dami niyong pinatay rekto na kababayan natin. Sa totoo lang. ginamit ang 60 billion pesos na inilipat sa National Treasury? we wanted to have health to health lahat, okay? So, grabing twisting mga kababayan. Ang problema nito mga kababayan, eto, nagsisinungaling sila blatantly mga kababayan, palusot. Papaniwalaan naman ng media. Etong media naman ng mga kababayan, etong sinabi niya, etong explanation, maniwala kayo. Currently, possibly hindi napunta health to health. But a big portion of that was used to pay the public health emergency benefits and allowances for healthcare and non-healthcare workers during IC pa, In fact, we kita paid nyo mga kababayan ang kampihan ng media at saka ditong mga sinungaling na more taga-bagoong. done from program and unprogram. More than 120 billion. At paano ngayon ibabalik ng gobyerno ang pondo sa state insurer? It came from Kukunin ulit. taxpayers to begin with. The Double whammy tayo mga kababayan, ginisa tayo sa sariling mantika. fund balances, and it is not coming from members' contribution. Yeah, but it's So still it be incorporated in the 2026 budget. yeah, but Mga kababayan, sagaan nila kukunin ang mga walang hiya. Ibalik ninyo kung saan yung pinaglaanan yun. Baka mga lamang mga kababayan, ninakaw na rin yun. 100% tayong napunta yun sa mga hindi mga importanteng mga kababayan bagay. And that is the order of the Supreme Court. Do you understand, sir, the realization o yung pag-iisip po ng iba na parang 2 beses nagbayad yung taxpayer? I don't see it that way. 2 beses talaga. And neither does the Supreme Court. Alis!
Ipauubaya na raw Udas ni ka! Executive Secretary Ralph Recto sa Office of the Solicitor General Bumangag na to mga kababayan siguro, no? Dahil ES na siya. Lagi siyang katabi ni Marcos na mga kababayan eh. Yan ang kanyang trabaho bilang new ES. Nako! kung maghahain pa ito ng motion for reconsideration. Pero pabor daw si Recto na ibalik ang 60 billion pesos na pondo sa PhilHealth. Mga buisit talaga, oh. Kasado na bukas Kabuisitan. ang BICAM meeting para sa 2026 budget. Gaganapin yan sa PICC. Bagamat missing in action, nasa opisyal na listahan pa rin ng Senate contingent si Senador Bato de la Rosa. Ay, wag niyong si Bato. Wag niyo na lang itapik si Bato. Dahil ang issue dyan sa BICAM, mga kababayan, ay yung insertion na naman dyan. Ito na, mahilig talaga ito, mga kababayan, na talaga ilihis ang istorya, mga kababayan. Napunta na kay Bato ang issue. Sa ngayon, nasa 11 ang senador na kasama sa BICAM at umaasa si Finance Committee Chairman Win Gatchalian na sisipot si Senator Bato bukas. Pero wala naman daw problema kung hindi siya dumalo. Yan na mga kababayan, issue na. Yung BICAM ang issue dahil dyan nangyayari ang mga insertion, mga kababayan. Wala naman, kasi tinitingnan ko yung mga past BICAM, iba-iba no? Minsan meron, alam ko kay Senator Loren, nung finance chair sa konti lang parang 9, 7 or 9. Pagdating kay Senator Angara, marami siya, mga 15. So wala namang rule kung ilan, no? Depende na talaga yan sa chairman kung ilan ang kanyang conferees. Ang sinundan ko lang yung tradisyon, no? Pero ang sabi ni Amy, mga kababayan, yung BICAM na yan, wala na eh. Parang nagkakainan na lang daw sila, mga kababayan, pero tapos na, luto na, mga kababayan, ang anumang mga pag-uusapan nila dyan. Wala na. Na inumpisahan ni Senator Loren na kung vice chair ka, automatic conferee ka. Lahat daw vice chair. Bukas na muli sa two-way traffic ang iconic San Juanico Bridge sa Tacloban City sa Leyte matapos ang ilang buwan ng pagkukumpuni. Pero Mabuti pa yan ang kinin mo, Bangag, dahil hindi na madidinay na sa tatay mo yan. Kaso nga lang, mga kababayan, kahit sa tatay niya, wala pa rin. Hindi pa rin sa kanya. limitado pa rin ang tulay sa mga sasakyang may bigat na 15 tonelada pababa. Sa kanyang inspeksyon kanina, Pababa. sinabi ni PBBM na Inspection, mahilig mag-inspection ito si Bangag, mga kababayan, na as if na may alam sa talagang structural mga integrity na. rehabilitasyon sa susunod na Ay, taon. naku, Bangag. Tila may pasaring din ang Pangulo sa nakaraang administrasyon. Ay, basaring na naman! Ay, Bangag talaga. Basaring sa administrasyon. Duterte na naman ang sinisi, mga kababayan. Grabing Bangag, no? This serves as a lesson Lesson pa! to all future administrators Ikaw, anong natutunan mo? Wala. of in government, of all government workers who have anything to do with this. Pabida pa. The retrofit cost us 1.1 billion pesos. Magkano ang SOP dyan? That is money that we could have saved if Ay, Diyos ko, proper Lord. maintenance was carried out on San Juanico. We would not have to do any of this kung yung Diba? Sabi nga ng iyong pinsan na nangangamoy daw. Fishy daw, mga kababayan, yung rehabilitation na iyan. kung every 3 years ini-inspeksyon, Grabe. So kung ikaw na presidente habang buhay, every 3 years, inspection, laging nag-i-inspect ng tulay, mga kababayan. inayos. Baka, pagdating ng panahon, iba na ang apelyido mo, hindi na Marcos, kundi Tulay. Marcos Tulay. Nakaharap ngayon sa graft and plunder complaint ang isa sa mga tinaguriang contractor na si Romeo Momo Sr. Momo? Pero bakit nga ba siya kinasuhan? Narito ang agenda report ni Ito talaga, mga kababay, bakit walang balita tungkol kay Romualdez, mga kababay, sa dami ng kontrobersiyang tinasadlakan ni Tambaluslos, mga kababayan? Bakit wala siya? Wala siya sa mga balita. Ganyan ba talaga kapag Tambaluslos, mga kababayan? Hawak niya ang media Joan Manalo. Inirereklamo ng mga pari mula sa Diocese of Davao at ilang abogado
Ay, okay pa ito mga paring ito mga kababayan. Dahil may basihan ang kanilang nireklamo. O kung ganyan, flood control ang sinampanong si father addict dati mga kababayan si Flavi. Bibilib pa kami pero kay Sara wala talagang basihan. Si Surigao del Sur 1st District Representative Romeo Momo Sr. Si Momo. Dumulog sa Office of the Ombudsman ang mga complainant ngayong araw. Dala-dala ang mga dokumentong nagpapatunay raw ng kaugnayan ni Momo sa mahigit 1.4 billion pesos na pagawaing bayan sa Surigao del Sur bilang isang contractor. Contractor. Naobra ang sabing proyekto ng Surigao La Suerte Corporation o SLSC kung saan dating nagsilbing direktor si Momo at naging corporate officers naman ang mga kapamilya nito. Ano yung sabi ni Nagwanzon mga kababayan na yung talagang king daw talaga na kontraktor na si Guardiola? Ayon mismo sa SEC records. Kaya pinakakasuhan nila ang kongresista ng plunder, graft at violation ng Code of Conduct at Ethical Standards. Membro siya ng BICAM ngayon. Aroy! Grabe. Miyembro Mismo ng BICAM. ang sariling kumpanya niya. Surigao La Suerte Corporation SLSC garnered or has been awarded billions of contracts, DPWH, infrastructure at saka fuel. I received maraming mga death threats pero it does not stop me. Kasi po, Lumaban kayo. Ito mga kababayan, naniniwala tayo dito dahil talamak naman talaga mga kababayan Itong kurakutan talaga mga kababayan na nasa likod ang mga kontraktor. Talamak naman talaga. sobra na. Walang magandang hospital sa amin. Oo. Walang tubig ang ibang mga tao. Sa Mindanao yan mga kababayan, sa Surigao. Alam niyo kung bakit naghihirap din mga kababayan ang mga probinsyang iyan? Dahil sa mga kurakot. Kurakot. Bago pumasok sa kamera, Kongresista, more or less mga kababayan, kongresista talaga. Kadalasan na napakalaking kurakot dyan dahil sila ang sumisipsip sa mga national budget mga kababayan, dumadaan sa kanila. bilang kongresista ng Surigao del Sur, nagsilbi muna bilang DPWH Undersecretary si Momo. Isa rin siya sa mga Momo. co-chair ng House Infrastructure Committee ngayong 20th Congress. Ay, At nako, magsisilbi ring miyembro bantay ng sa lakay. Bicameral Conference Committee Alaka, para sa sabay ka pa. 2026 National Budget. Baikam pa mga kababayan na membro. Agad namang tumugon si Momo sa issue. Momo! Wala raw naging conflict of interest sa kanyang pagiging kongresista at matagal na raw siyang nag-divest sa SLSC. Nag-divest na kunwari mga kababayan pero ang yung pumalit, kanya pa rin siguro mga kababayan, kapamilya, kapuso, kapatid. Pangalan lang na dinivest ka, kunwari lang mga kababayan na nag-divest. Ganyan sila Pero ayon sa General Information Sheet ng SEC, kabilang pa rin si Momo sa mga direktor at stockholder ng SLSC noong 2019 at 2020. Kunwari lang yung divest sila mga kababayan. Kung ganyan na kayo kayaman mga Momo, hindi nga na kailangan ang sweldo ng isang kongresista. Kano lang ba sweldo ng kongresista mga kababayan, di ba? Nangangahulugan lang mga kababayan na etong pagiging kongresista nila ginawa nilang way mga kababayan para mapalago ang kanilang negosyo dahil sila mismo mga kababayan ang nag-a-approve sa mga proyektong ilalaan nila sa kanilang sariling negosyo. Dahil kontraktor pa CWS Party List Representative sa Kamara noong 18th Congress. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel ang kaugnayan ni Congressman Momo sa Surigao La Suerte. Gusto din natin yung isa pang taga Surigao mga kababayan na buisit, yung si Pimentel na ang daming sports car mga kababayan. Bilyonaryo din yun ang nagduking nun mga kababayan. Imbestigahan nyo din yun. Pimentel na maputi ang buhok mga kababayan. Hindi si Coco Pimentel. Yung kongresista Pimentel sa Tuwadcom na buisit din na ngiwi din mga kababayan ang kanyang mga kababayan. Labi, ngiwi. Corporation. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Ipinasura ng Sandigan Bayan 3rd Division ang kasong graft laban kay dating Quezon City Mayor Herbert Bautista. Matutuwa niyan si Chris Aquino. Kaugnayang kaso sa pagpapalagay ng solar power system at waterproofing work sa Quezon City Hall noong 2019. Inilabas umano ang buong bayad na higit 25 million pesos sa kontraktor. Contractor na naman! I-deliver ang mga bahagi ng proyekto. Pero iginiit ng legal counsel ni Bautista na Divina Law, wala na sa pwesto ang dating alkalde nang i-release ang tseke. Ayon sa anti-graft court, nabigo ang prosekusyon na patunayan ang kanya umanong pagkakasala. Nahatulan naman guilty
si dating City Administrator Aldrin Cunha. Pinatawan siya ng 6 hanggang 8 taon na pagkakakulong at disqualified na sa kahit anong posisyon. Yan mga kababayan, yan ang sinasabi na ang mga maliliit, sila yung naiipit. Tapos, etong mga mga kababayan, mga politician na labis-labis na nakikinabang, wala, absuelto mga kababayan. Kaya, maghunos dili kayo na mga maliliit na ginamit mga kababayan para bilang instrumento sa pagnanakaw. Kayo ang mananagot niyan. O tingnan nyo. Yung mga maliliit na tao ang naiipit sa gobyerno. Lumalakas sa mga panawagang i-certify as urgent Ay, bangag na naman. anti-political dynasty bill. Pero git ng Malacanang, hindi dapat minamadali. Hindi dapat minamadali dahil budol lang eh. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Budol lang yan, ibangag mga kababayan, yung political dynasty, ganyan. Hindi yan talaga lulusot. Pero sa tingin natin, dapat higpitan na lang mga kababayan, yung itong tukoy naman ito kung paano mangurakot itong mga politician. Kahit pa magkakamag-anak yan o hindi ka magkakamag-anak, kung magnanakaw yan, magnanakaw talaga yan. Tukoy na itong paano sila magnakaw mga kababayan. Katulad na lang sa Congress, mga overpriced mga kababayan. Sa DPWH, kasabwat. SOP ang pagnanakaw nila. Kasabwat ang Unang-una dyan, gawing transparent mga kababayan na makita sa publiko at mayroon dapat tagapag-check mga kababayan kung overpriced ba ito o nararapat ba ang ganitong mga kababayan presyo sa sinasabi nilang mga proyekto. At dapat mga kababayan, etong mga contractor hindi na sinasubcon dahil substandard mga kababayan eh. Padali lang naman. Grabe, tukoy na mga kababayan. Political power, willpower lang talaga mga kababayan para mapatupad yan. Yan lang ang solusyon. Hindi gagawin ng mga bangag dahil ang dami nilang mga kababayan mga palusot. Tingnan nyo si Sandro Marcos. Ay nako, Charis. Ng Pangulo na madaliin ang pagpasa ng 4 na priority bills ng administrasyon, kabilang ang anti-political dynasty bill. Sa Lokohan pagpuna ng marami to the sa max. inihaing House Bill 6771 ni Presidential Son and Majority Floor Leader Sandro Marcos Charis. at House Speaker Boji Charis. nakaparehong nagmula sa mga dinastiya. Nanindigan ng Malacanang na seryoso ang Pangulo sa pagsusulong ng reforma. Kaya nga po hindi dapat minamadali ang pagsasagawa ng batas. Ay nako, hala, si Greg Castro na naman mga kababayan. Pasensya na ha, pero naiinis tayo sa boses nan eh. Ang anti-political dynasty bill. Bukod sa certify as urgent lang ang isang bill kung kinakailangan, ang pagkakaroon daw ng iba't ibang bersyon ng bill na ito at ang puna na may loopholes ang ihinahain mismo ni House Speaker ay dahilan kung bakit kailangang bigyan ng sapat na panahon ang pag-aaral dito. Bilang isa ring miyembro ng dinastiya si Pangulong Bongbong Marcos, Bongbong bang bang nag kung Marcos. hanggang saan willing magsulong ng reforma si PBBM. Ang pagpapautos ba or rather request? Forward na naman mga kababayan. Congressman Sandro, tatakbo pa rin naman ang political dynasty dahil ang ipinagbabawal lang nito ay ang pagkakasabay ng mga magkakamag-anak sa parehong posisyon. Halimbawa, Pareho posisyon. Yung presidente, dalawa ba? sa pamilyang Marcos, nakaupo si PBBM bilang Pangulo, si Amy Marcos bilang Senador, si Sandro Marcos bilang Congressman, at sa ilalim ng House Bill 6771, bagaman magkakamag-anak sila, pwede ito. Kaya para sa mga Pwede pa rin. hindi ko masyado pang maaga para pumalakpak sa Pangulo sa pagsusulong ng reforma. Hindi palakpak ang bagay sa kanila, sampal mga Kasi kababayan. ang pambabato Sa bunot. Malawakang katiwalian Sapak na buwelta ha. Hindi literal na sapak mga kababayan, pero buwelta. na pumutok sa ilalim ng administrasyong ito, tunay na pagbabago ang kailangan ng tao. Tuloy na pagbabangag. Ay nako. Anong masasabi nyo dito mga kababayan? Post your comments below.